and called it building self-esteem. So makikita po natin sa panahon natin ngayon ay talagang iba na ang kabataan ngayon. Noong araw, tingin pa lang ng mga magulang namin, noong panahon po namin, tingin pa lang talagang alam na namin kami ay merong kasalanan. At pagka sumitsit na yung nanay ko, nung araw, panahon dati, ora mismo pupunta na ako sa kanya at alam ko, tinatawag na kami. At pagkatapos ng tanghalian namin during that time, ay pinapatulog kami ng hapon. Pagkatapos namin matulog ng hapon, paggising namin ay bibigyan kami pang merienda. So, iba na ang panahon ngayon. Kapag pinapalo kami dati, nung magulang pala namin dati ay, dahil may kasalanan talaga kami. Kaya kami ay napapalo. Pero, iba na ang panahon ngayon. Hindi na katulad ng dati. Meron na tayong Anti-Child Abuse Act. Isa nakita ko sa Facebook, hinuhuli yung nanay. Inaaresto, kumakatok yung dalawang pulis, inaaresto ang nanay. Sabi niya, you're arrested. Bakit daw po, sabi nung nanay? Kasi pinalo yung nagreklamo ang anak mo. At tinawag yung anak niya, anong ginawa? Pinalo niya ako. Ganun. So, ganun po kadali, no? Kamakailan din naman si Pastora Elsa, may sinabi siya doon sa UK na pinagpuntahan niya, ang sabi niya, napakalaki ng pagpapahalaga nila sa mga bata. At kapag ito ay nakita may bruise o yung may mga latay, talagang pinapanagot ang mga magulang. Ano na ba ang nangyayari sa kabataan ngayon? Itong aking malaking katanungan sa aking sarili. Ganon din naman. May tatanong ko sa bawat isa sa atin. How is your spiritual life? Kumusta na ang ating espiritu? Yung ating spiritual na pamumuhay? And how do we discipline our spiritual life? May kaugnayan ito sa ating tema for the month of January, spiritual discipline. May I invite everyone na tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay nating basahin sorry po, paumanhin, matagal kasi akong hindi maupo po muna kayo, invite ko muna yung mga children. Sorry po, nakalimutan ko yung children. Sorry po. Punta muna rito yung children. Sorry po. Okay? May I invite yung kamay niyo po, kanan, ating silang pagpalain, at tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, amin pong idinudulog sa inyo ang mga batang ito. Batid po namin na masigit po na akma, higit po ang karunungan ninyo, higit po yung pagpapahalaga mo sa mga batang ito. Minsan nga, naituring mo, Panginoon, na ang kaharian ng Diyos ay may hahambing sa mga batang ito. Panginoon, dalangin namin na magiging mabuti kaming katiwala sa mga batang ito na sila'y mahubog ng may banal na pagkatakot sa iyo, Diyos. Pagkalooban mo sila ng karunungan, kaalaman, kasanayan at karanasan habang sila'y lumalaki sa paglilingkod po sa iyo, Diyos. Kahabagan mo po sila, Panginoon, at dalangin ko rin po mga kamay na nangangalaga sa kanila, inyo rin pong pagpalain sa kanila pong guro, O God, i-bless mo rin po siya ng karunungan upang ang mga batang ito ay magabayan sa kanilang paglaki. Ito po ng aming nagkakaisang panalangin, Ama, sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen, Amen. Praise God. Praise God. So now, may I invite everyone na tayo po lahat ay tumayo. Sabay-sabay po natin basahin ang Matthew chapter 26, verse 41. Sabi po rito, pray and watch so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, kami muling dumudulog sa iyo. Sakda lang yung karunungan at yung kahabagan, Panginoon. Inilalapit po namin ang aming sarili sa inyo pong harapan, sa inyong banal na trono, Lord God.
Siyasatin mo ang aming mga buhay, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang, sa mga pagkakasala po namin, Lord. Hayaan mo maging karapat dapat kami sa pagtanggap ng mabiyaya mong salita na magpapalakas, magpapasigla sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Samahan nawa kami ng Santong Espiritu, pang patuloy niyang palakasin ang aming espiritu. Yamang ang aming paksa ngayon, Lord God, ay ang spiritual discipline. Nawa po, sa pag-aaral namin ng spiritual discipline, ay patuloy po nawa kaming mapanuto tungo, Panginoon, na ma-achieve, matahak ang landas na inihanda mo sa amin. Habang kami nag-aaral at nakikinig ng iyong mensahe, Panginoon, patuloy ka po naming pinaparangalan at pinapapurihan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa Matthew chapter 26, verse 41, it says that, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Hayaan niyo po muna natin na ang nagsasalita po kasi rito ang Panginoong Yesus. At ito ay kanya sinabi during the time of the night when he prayed on Gethsemane. Pinakita kasi at nakita niya ang hirap na kanyang haharapin, ang kanya pong titiisin. Kaya nga po nasabi niya sa kanyang prayer, may this cup of suffering be taken away from me, yet not my will, not as I will, but your will be done. Dalawang beses siya nag-pray to, sabi niya, nawa ang kopang ito ay mawala sa akin nang hindi ko iinumin. Pero pagbalik niya ay naroroon pa rin. At the same time, pagbalik niya sa mga pinili niya mga apostol o mga pinili niya mga disipulo, alagad, si Peter at ang magkapatid na John and James ay kapwa natutulog. So ito po ang sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Dahil ang temptation talaga nung time na yon ay talaga yung temptation na tinutukoy niya ron ay yung hindi kayo matulog. Kundi sabi niya, maglaan man lang kayo kahit 1 oras with me in prayer. Mag-intercede, ano po? So, ito nga po, sa ating po introduction, Jesus said, the Spirit is willing to do what is right and honorable, but the flesh is weak. Maraming bagay na gusto rin natin, alam natin, no? Minsan, sabi rin ni Apostle Paul sa kanya pong sulat, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ang ninanais kong gawin ay hindi ko magawa, subalit ang hindi ko nais na gawin, ang siyang nagagawa ko. Para bang yung mga kasalanan na kanyang iniiwasan ay nagagawa niya pagka minsan, at doon na-realize niya, sabi niya, at sinabi niya sa kanya pong conclusion that meron kasi tayong sinful nature. Kaya po, sabi niya, and what are the things that makes our flesh weak? Sabi niya, the desires, the lustful desires. Ano ba yung mga desires ng ating mga katawan? Di po ba? Minsan, alam natin na mas mabuti yung gagawa ka ng kalooban, mabuti mag-evangelize ka sa person to person or yung maging aktibo ka sa mga gawain paglilingkod ng Panginoon. But the thing is, yung katawan mo parang mas inaanto ka pa, or mas mabuti pang mag-movie marathon ka na lang, mga ganon. So, it is the desires of the flesh and the appetites, yung panlasa ng ating katawan that sometimes makes our flesh weak at ang spirito natin ay napapanghina din, sabi. And yung mga urges po natin, yung mga strong desires natin pagka minsan, mas mabuting gumawa ng kalooban, kung ano ang kalooban ng Diyos. But sometimes, hindi natin magawa dahil sa sin principles na nananahan sa atin. Our body is the representation of our soul. Alam niyo ba that ang katawan, ano ba ang may pakiramdam sa ating, sabi kasi sa the entirety of our being, body, soul, and spirit, sinabi kasi yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Sabi niya, ang pagkatao natin ay binubuo ng katawan, espiritu, at kaluluwa.
Alin doon ang may pakiramdam? Naalala ko tanong ni Pastor Ross during nung panahon. Sabi, alin doon ang may pakiramdam? Katawan? Paano kapag namatay na ang katawan? Di ba? Kahit na sampal-sampalin na, wala nang pakiramdam, di ba? Pero yung kaluluwa, kahit yung init ng impyerno, yung mga kagat ng mga uod na hindi mo matay-matay, mararamdaman mo. Ibig sabihin, ang tunay na may pakiramdam sa ating katauhan ay yung kaluluwa. Sabi natin kanina, our body is the representation of our soul. Kaya nga, ang ating katawan, kung anong ginawa natin dito sa lupa, ang mananagot yung ating kaluluwa. Either doon ka sa kaharian ng Diyos o doon ka sa condemnation ng walang hanggan, sa apoy ng impyerno. Doon, hahanapin ng kamatayan, ngunit hindi na matatagpuan. Therefore, in our daily lives, both our body and spirit experience the consequences of our action. Kung anong ginawa natin dito sa lupa. Nasabi natin kanina, yun ang manadagot, yung kaluluwa natin. Kung ang ginawa natin ay kalooban ng Diyos, at the same time, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at ginagawa niya pa natin ang kalooban ng Diyos, ihanda niyo yung sarili niyo dahil merong reward na inilalaan ng Diyos sa mga taong magtatagumpay, sa mga taong buong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Subalit, sa mga taong walang tagapagligtas, walang Jesus sa kanilang mga buhay, kahit na anong buti ang kanilang ginawa, kung wala naman silang tagapagligtas, nandun sila, candidate sila doon sa apoy ng impyerno. When we make mistakes, sanction follows. Totoo yan. Every time we commit o nagkamali tayo, every time, even dito sa batas natin sa Pilipinas o sa kahit saan, when we violated the laws, the law applies. May sanction. Merong kaparusahan dumarating. Pinatunayan na to nung unang tao pa lamang, nung nagkasala, dahil sumuway si Adan at si Eva, merong kagad sanction. Yung kamatayang separation ng tao at ng Diyos. Merong kagad sanction. So, every time we commit mistake, every time na magkamali tayo, their sanctions follows. Pero kaya nga sabi rito, in Galatians chapter 6 verse 7, sabi niya, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng kabutihan, pagpapala yung aanihin mo. Magtanim ka ng galit, sama ng loob, anong aanihin mo? Pagkapuot ang aanihin mo. So talaga, hindi naman pwedeng magbunga ang punong kahoy ng santol at ang ibunga niya ay mangga. Kaya tama po ang sinabi rito. Yung other term dito ng mga ibang religion, sabi nila is karma. Pero hindi po yun eh. Ito po, sinabi po ng Panginoon, hindi tayo dapat magpadaya. Dahil ang kaway natin ay talaga pinakilala sa John chapter 10 verse 10 na talagang mandaraya, mapanlin lang. Kaya sabi, huwag daw tayong padaya. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Kaya, kung anong tinanim natin, dapat nating, yun ang aanihin natin. Thanks God. Purihin ang Panginoon dahil ang Diyos natin ay punong-puno ng pagpapatawad. Kahit na gaano kalaki ang kasalanang nagawa natin, once we acknowledge our sins and ask forgiveness to the Lord, ang Diyos po ay tapat at ganap sa kanyang pangako. Tulad ng inawit nating kanina na ang pangako niya ay hindi nag-iiba kahit na ang iba ay iniiba ang kanilang pangako. Disciplines refers to systematic instruction given to a disciple. Pag sinabi natin discipline, kala mo kagad palo no? Pinalo ka or ganon, or sanction kagad. No? Ang ibig pala ng discipline, it is a systematic instruction. Di ba? Ito sinasabi rito na kailangan meron kang gabay. Ito yung ito yung gabay sa tamang
pamumuhay. Kasi para bang nakalagay sa ating pong araw-araw na dinaraan na no jaywalking, pero nag-jaywalk ka. So, sanction follow, siyempre. Sisitahin ka ng mga ano. Ang ibig sabihin pala ng discipline is instruction ito, systematic. And to discipline means to instruct a person to follow a particular code of conduct. Kung sa trabaho, may mga nagtatrabaho rito, meron tayong sinusunod na gabay. Tinatawag na code of discipline. Kaya nakalaan doon kapag ikaw ay nag-violate, meron kang mga first offense, second offense, merong sanction na ibinibigay. Ito yung gabay lamang ito. Code of discipline. Sa ating mga magulang, meron ding pamantayan ng ating mga magulang. Ang gusto nung panahon namin dati, sabi ng mga magulang namin, huwag kayong lalabas ng bahay. Diyan lang kayo. Dahil gusto ng mga magulang namin na hindi kami mapapahamak, hindi kami masusugatan, hindi kami mapapaaway. Dahil yun ang gusto niya para siguradong safe siya at hindi siya nag-aalala. But now, yung mga bata ngayon, lagi nasa bahay, no? Kaya iba na talaga. Bakit? Doon na sila nakakapaglaro sa bahay. Ayaw na lumabas, ano? Nung araw din, kapag meron tayong mga ginagawang hindi maganda, naroroon din yung pangaral at paalala sa atin ng mga magulang. Ganon din sa trabaho, sinabi natin kanina, meron ding code of discipline. Na every time na pamantayan natin upang tayo ay maging manggagawa ng ideal worker ng kumpanyang pinapasukan natin na kung saan kinakailangan sumunod tayo sa pamantayan ng ating pinapasukan. Dahil kapag tayo ay nagbabiolate, halimbawa lang sa absenteeism, kung ikaw ay nagtatrabaho pa na yung absent mo, may sanction na follows. Lalo na nag-aawol ka pa, merong sanction. Baka tapos inulit mo pa, baka matanggal ka na. Kasi meron silang code of discipline talaga na pinapairal. And at the same time, dalawang klaseng pagdidisiplina, disiplina ng tao at disiplina ng Diyos. Paano ba magdisiplina ang Diyos? Di ba? Ibinigay sa atin ang kanyang salita, ang kanyang mga paalala sa Biblia, nagbagay na dapat na at ginagawa rin maging ng ating pamahalaan. Naging gabay ito sa pang-araw-araw na buhay upang ang mga tao ay magkaroon ng panuto o pamantayan sa pang-araw-araw na buhay. Pag-usapan natin ngayon ang spiritual discipline. Spiritual disciplines train us to focus. Ito rin yung pang training ground natin. Train us to focus ourselves and be more sensitive to the leading of the Holy Spirit. Ito raw po pala ay isa sa mga training ground natin yung spiritual discipline na tayo ay gagawa in accordance to God's will through the insinuation sa ating isipan ng Holy Spirit and able us to be more submissive in God's will. So ito po yung spiritual discipline. The Holy Spirit is the primary actor in our ongoing transformation. Sino po ba rito yung binago na ng Diyos? Amen. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipagkaisa kay Jesus ay bago nang nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Sino nakipagkaisa rito kay Kristo? Amen. Ang lahat ng mga nakaraan nating buhay ay binago na ng Panginoon. So, the Holy Spirit is the primary actor in our ongoing transformation. Ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin sa tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, wala namang hinahangad ang Holy Spirit na mag-violate o to go against the will of God. Amen? Ang Diyos kasi, ang Holy Spirit kasi, ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos na inire-reveal naman niya sa atin. Ipinapaalala ng Holy Spirit sa atin which things is more according sa makapagbibigay ng lugod
sa ating Panginoon. And what are those spiritual discipline? Maraming binanggit sa Bible, but allow me to state three primary, pinaka-importanting spiritual discipline na itinuturo sa Bible. Number one is, do not grieve the Holy Spirit. Sa Tagalog, huwag mong dulutan ng pighati ang Holy Spirit. Sino po ba rito yung may Holy Spirit na sa buhay niya? Wala po? Sino po, inulit ko po, sino po rito yung may Holy Spirit sa buhay niya? Kung hindi pa kayo nakatitiyak, alam niyo po, medyo may problema dahil ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, tinatakan na ng Holy Spirit. The Holy Spirit is the mark of our salvation. O sino po rito yung ligtas na? Amen. Ganun po ang role ng Holy Spirit sa atin. Sabi niya, do not grieve the Holy Spirit. And my supporting verse here is Ephesians chapter 4, verse 30. And says, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Sealed. Di ba? Meron tayong seal dito, yung bakal na pantatak na gano'n. Sinelyuhan tayo ng Holy Spirit nung tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo. Tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, selyado ka ng Holy Spirit. So, sabi, do not grieve the Holy Spirit of God. And how do we grieve the Holy Spirit? Paano natin siya binibigyan ng pighati sa buhay natin? Ito yung mga instruction for Christian living. Kung babasahin natin yung whole context ng Bible, ng Ephesians chapter 4, verse 13, yung supporting verse ko, makikita natin doon yung paliwanag because the Bible explained the Bible. Yan ang nagpapaliwanag. So ngayon, paano daw po natin nag-grieve yung Holy Spirit? Basahin natin yung mga previous verse na sinabi. Instruction for Christian living, sabi niya, put off your old self which is being corrupted by its deceitful desire. So, kalimutan mo na yung dati mong pagkatao. Ano ba yung dati mong pagkatao? Matigas ba ulo mo nung araw? Hindi ka sumusunod sa magulang mo nung araw? It's about time. Kailangan mabago mo na yan. Kalimutan mo na rin. Kung dati punong-puno ka ng galit, sama ng loob, hinanakit sa buhay, kinakailangan mo na rin itong kalimutan. Itakwil sa buhay mo, isa-isang tabi mo sa iyong buhay. And that is number one needs of Christian living para hindi natin mag-grieve yung Holy Spirit. Number two, speak truthfully. Magsabi ka ng totoo. Totoo dapat ang mga sinasabi mo, ipinapahayag mo. Mas maganda po kung talagang ipinapahayag natin is in accordance to the Bible na hindi batay sa sarili nating kaisipan. So ganito, speak truthfully. Number one, ulitin ko lang, put off your old self. Number two, speak truthfully. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magsisinungaling dahil nag-grieve ang Holy Spirit once you tell a lie. Sabi nga sa kanta doon sa Cocomelon, telling lies, no papa. Di ba? Kaya wag dapat, no? Bata pa lang, wag pa lang, kahit hanggang ngayon, wag daw tayo magsasabi ng hindi katotohanan. Number three, in your anger, do not sin. Ibig sabihin, anger, God allow us na magalit tayo. Kasi kahit ang Diyos nagagalit eh. Pero, pag nagagalit ka, sabi niya, iwasan mong magkasala. Dahil kapag nagagalit ang isang tao, prone na yun para magkasala, makapagsalita ka ng masasakit na salita sa iyong kapwa o sa iyong kaaway. That is a sin na. Kaya sabi, pag nagagalit ka, iwasan mong magkasala. Hindi naman binawalan ng Diyos na huwag kang magalit. No? So, ibig sabihin, normal yan na nagagalit tayo. And the same time, sabi niya, kapag ikaw ay nagalit, do not let the sun go down while you are still angry. Ibig sabihin, kung may galit ka sa iyong kapwa, huwag mo nang hayaang lubugan ng araw
ang iyong galit o alagaan pa. But sometimes, no, minsan kapag may dala kang galit sa puso mo, parang ang hirap maalis. No? Ang sabi rito sa Bible, huwag mong hayaan lumipas ang isang araw na may galit ka pa. Ibig sabihin dito, makipagkasundo ka na. Yun ang gusto ng Diyos. Tapos halimbawa, di ba, sabi niya, si Peter nagtanong, Master, Teacher, tinatanong niya si Jesus Christ, how many times do I forgive? Is it 7 times? No, sabi ng Panginoon Sus. I did not tell you 7 times, but 7 times 70 times ka magpapatawad. Minsan nga, isang beses lang magkamali sa yung kapwa mo, parang hirap na magpatawad no? 7 times 70 times pa. Di ba? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, do not allow anger na pumasok sa puso mo at hindi ka makapagpatawad. So sabi, another thing is, paano natin nag-grieve yung Holy Spirit? Do not steal. Huwag kang magnanakaw. Ano po ba ang mga ninanakaw natin? Hindi lamang po yung mga material things, kung hindi yung kaisipan din ng mga tao upang ikaw yung tinatawag dito yung tinatawag na pabor ay makuha mo maganon para makamit mo lang yung sympathy kahit na alam mo na it is not the will of God. So sabi, do not steal, and number 5 sabi, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful or for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Huwag daw tayong magsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang sasabihin natin lamang ay mga bagay na makapagpapatibay ng relasyon nila sa Panginoon, makakapag-encourage sa Panginoon. Huwag daw po tayong gagawa ng salita na kung saan ay makapag-degrade sa kapwa natin or magsasalita against our enemy or against our neighbor. Kundi magsalita tayo truthfully, magsalita tayo ng makakapag-build up ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. And number 6, paano natin nag-grieve yung Holy Spirit? Sabi, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Inulit ko po ang ating pong key verse na binasa, how not to grieve the Holy Spirit is Ephesians chapter 4, verse 30, yung pag nandun po lahat ang mga context kung paano natin nag-grieve ang Holy Spirit. And number 7 po, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ang sarap po, no? Punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal ang iniuutos sa atin ng Holy Spirit. And that is the thing that can make the Holy Spirit not to be grieved, para hindi siya nahapis. Sundin lamang natin ang mga bagay na to. Ulitin ko lang, sabi niya, put off your old self, speak truthfully, do not steal, do not let any unwholesome talk, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 7, be kind and compassionate. Number 2, paano yung sinasabi natin spiritual discipline, number 1 is, do not grieve the Holy Spirit. Number 2 is, do not quench the Holy Spirit of God. Ang supporting verse natin dyan is 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Huwag niyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu. Paano natin nahahadlangan ang gawa ng Holy Spirit sa atin? Kapag tayo, inuuna natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Ulitin natin. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, sabi niya, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagaan nyo
ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Sinasabi rito ni Apostle Paul sa mga Thessalonian na pahalagahan ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon. And at the same time, sa chapter 5, verse 13, sabi niya, ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. And chapter 5, verse 15 pa rin, the same key verse dito sa supporting verse natin is, huwag na huwag niyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin niyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ito yung mga bagay na dapat nating gawin upang hindi natin mahadlangan ang Holy Spirit. Hindi natin siya ma-quench. At the same time, sabi sa 5:20 rin ng verse ng 1 Thessalonians, sabi niya, at huwag niyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Minsan, hindi natin namamalayan, parang nahahamak natin ang mga kapahayagan ng Diyos. Alam niyo ba, most of the time, ang Diyos ay nagpapahayag sa pulpit, hindi lamang po sa pulpit. Even sa mga katabi ninyo, mga kapwa niyong mananampalataya, nagpapahayag ang Diyos diyan. At sabi niya minsan, pag nagpahayag to, wag daw natin itong hamakin. Minsan kasi nadidebate natin, di ba? Anong malay mo? Yung sinasabi sa iyo ng kapatid mong yun ay pangkokorek o yung pagtutuwid ng Diyos sa iyo. Sabi niya, huwag niyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Ibig sabihin, huwag niyong balewalain. Sometimes God speaks to each and every one of us to encourage us, para i-correct tayo. Bakit ba, nung panahon ni Job, na siya ay sinusubok, meron 3 kaibigan siya, si Bildad, si Eliphaz, and si Zophar, ang nag-encourage kay Job. Pero hindi pa rin sumapat yun eh. At hindi nga lang tinanggap ni Job yung mga encouragement ng 3 niyang kaibigan. Kaya alam niyo ginawa ng Lord, yung batang si Elihu, nagsalita pa rin kay Job to encourage Job. Inuulit ko lamang po mga kapatid. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, huwag niyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Ibig sabihin, huwag nating balewalain. Sa puso natin mga kapatid. Dahil pahayag ng Diyos sa atin to para sa ikakapanuto natin, para bagay na pagkakaroon natin ng pamantayan in Christian living. At the same time, huwag nating limitahan ang pahayag ng Diyos. Alam niyo po ba si Ezra sa Book of Nehemiah, chapter 8, pwede niyo i-take note, Book of Nehemiah sa Old Testament, chapter 8. Nung binuklat ni Ezra ang Old Testament, ang first 5 books, yung Torah kung tawagin, na sinulat ni Moses, bubuksan pa lamang, ang mga tao nagtayuan na bilang paggalang. At nung binasa ito, mula umaga hanggang tanghali, binabasa. Ang mga tao habang nakikinig, nag-iiyakan. Chapter 8 ng Book of Nehemiah, pakibasa po kung may time po kayo. Nag-iiyakan ang mga tao. Habang binabasa pa lang ni Ezra ang first 5 books na sinulat ni Moses, yung Old Testament. Bubuksan pa lamang, nagtayuan na ang mga tao. Maga pa lamang, bago pa sumikat ang araw, hanggang sa tanghaling tapat, binabasa ito, nag-iiyakan ng mga tao. Ang sinasabi po rito, yung kapahayagan ng Diyos, huwag natin limitahan. Nakakalungkot isipin, minsan ako'y nasabihan 30 minutes, paano pag hindi 30 minutes lang ang kapahayagan ng Diyos? Let the Spirit, allow the Holy Spirit to move
freely among us. Hayaan natin siya. Nung nag-speak po ako last week doon sa Kainta, nakita ko po talaga yung time na tapos na yung gawain, pero nandun pa rin, nagpapatuloy pa rin sa pagsamba, pag-worship ang mga tao. Nakakatuwa pong pagmasdan na ang galaw ng Santong Espiritu ay hindi nalilimitahan. Number 3 po, about spiritual discipline. Una po, ulitin ko lang, ano po yung una? Do not grieve the Holy Spirit. Number 2 is, may tao po ba rito? Number 2 is, do not quench the Holy Spirit. Huwag daw nating hadlangan ang Santong Espiritu. And number 3, walk by the Spirit. Ang supporting verse natin diyan ginawa kong Tagalog para mas lalo po nating kinuha ko po sa Tagalog version para mas lalo nating maunawaan. Walk by the Spirit in Galatians chapter 5 verse 25. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. So the best thing in our Christian living is we are guided by the Holy Spirit. Hayaan natin na gabayan niya tayo, saan tayo pupunta, kung anong gagawin natin, kung anong sasabihin natin. At magagabayan niya tayo lagi kapag pinapalakas natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Paanong paraan natin napapalakas ang Holy Spirit sa buhay natin? Once na lagi tayong nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Hindi lamang po rito sa pulpit. Nagbabasa tayo ng Bible lagi. Kaya nga bilin niya kay Joshua, meditate my word day and night. Hindi lang yung babasahin, kundi meditate. Pag-aralan mong mabuti. Dahil out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung lalamanan mo ng maraming salita ng Diyos, ang puso mo, lahat ng yan, ng mga salita ng Diyos, ay iahayag mo rin. Proverbs chapter 3 verse 12, sabi niya, Because the Lord disciplines, yung supporting verse yun, nasabi ko na po ba, sa Galatians chapter 5 verse 25, at dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. And another verse is Proverbs chapter 3 verse 12, because the Lord discipline those He loves as Father, the Son, He delights in. Naalala ko po kasi yung panahon na ako'y nagtatrabaho pa, meron ng kaibigan doon, isa po siyang mas matagal pa sa akin. At minsan nag-confide siya sa akin, sabi niya, yung nagbibigay siya ng hinanakit sa kanyang mga anak. Ang mga anak niya ay hindi basta anak, kundi talagang matatalino. Mula elementary, high school, laging valedictorian. Nung nag-college, cum laude, ang tatalino, 3 sila. Laging with honors lagi. At minsan nagsabi siya sa akin na hindi siya masaya sa kanyang mga anak. Lagi daw siyang nababastos ng hindi namamalayan ng mga anak niya dahil sa talinong ano. Pero sabi niya, samantalang mula nung bata yan, hanggang sa lumaki, Chef Jess, sabi niya, hindi ko yan pinalo. Ay, sabi ko sa kanya, yun ang malaki mong pagkakamali. Dahil akala ng mga bata, dahil hindi mo sila pinapalo, laging tama ginagawa nila. Ang Diyos nga namamalo eh. Tapos ikaw i-violate. So iniisip ng mga anak mo dahil hindi sila napapalo, ay lahat ng ginagawa nila ay tama. Hindi ko naman po ini-encourage na paluin yung anak nyo ngayon. Ano? Kundi, depende sa gravity. Kapag nilalapastangan na kayo ng mga anak nyo, it's about time para disiplinahin nyo sila. Kahit na merong children abuse, sabi niya yung anti-children, yung tawag dito? Child Abuse Act. Kahit na meron ito, kung talagang alam mong mali, at kayo ay nilalapastangan na, it's about time for you to speak para madisiplina sila.
Alam niya ba, ang mga kabataan ngayon, kapag tinutuwid, kamakailan, napakinggan ko, napanood ko sa FB, pinagalitan yung anak na lalaki. Pinagsabihan. Alam niyo ginawa ng anak na lalaki, nagbaril sa ulo. Galit lang yun, ha? Pinagalitan. At the same time, yung mga bata ngayon, hindi mo na mapagsabihan ng maayos. Bakit? Meron silang mga alam, mga barikada na ang kanilang mga kaisipan ngayon ng kanilang kaalaman. Minsan, sa school na pinupuntahan ko, merong isang guidance counselor doon na sinabi, Sir, meron ako ritong isang estudyante, gusto nang magpakamatay. Pwede ba ikaw kung mausap? Sige, kinausap ko. At nakita ko magandang bata, babae. Ang dami niya sugat dito. Sugat-sugat. At isa siyang ibang relihiyon niya. Sugat-sugat. At saka, kinausap ko siya. At talagang suicidal tendency na talaga siya. Alam niyo po, bakit niya ginawa yun? Dahil lang napangaralan ng kanyang mga magulang. Tingnan natin yung mga kabataan ngayon. Hindi na ba pwedeng pagsabihan ng mga magulang ang mga anak? Iba na ba? Tulad na nasabi sa kanya kanina, tingin pa lang ng nanay ko, umaayos na ako. Kung ako'y malikot, makulit, magte-tame na ako nun. Magiging ganun na ako. Pero, pag ako nasa labas, sisit-sit lang yung nanay ko, kahit na maliit lang na tunog. Pag narinig ko, takbo na kagad ako sa bahay namin. Ganon. No? Pero ngayon, nandiyan na harapan na tawagin mo, wait lang! Wait lang po! Di ba? Super, sikat na yung trending na salitang wait lang po. Wait lang po. Hanggang sa malimutan na yung utos, wait lang po. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 3. Again, hindi ko po nailagay. Basahin ko na lamang po sa inyo. Kawikaan chapter 6 verse 23 sabi niya, sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo. At ang kanilang pagsaway sa iyo ay parang ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at kahahaba ng buhay mo. Ibig sabihin yung pagtutuwid ng mga magulang natin sa atin ay isang paraan ng Diyos upang umaba rin ang buhay natin. Kasi siyempre kapag pinapaalalahanan ka ng Diyos, ng iyong mga magulang, mapapabuti ka. Magwagawa mo kung ano yung tama kaysa naman sa sarili mong gusto. Yung sarili kong gusto nung panahon dati, gusto kong tuklasin. Dahil gusto kong gamitin ng kalayaan ko. Kaya alam ko kahit na bawal masama ang sigarilyo sa katawan, sinubukan ko rin hanggang sa ako'y naging hook o naging nakasanayan ko na ito at naging bisyo ko na. At hindi pa ako tumigil doon, pati yung alak. So lahat ng yun, pero talagang mali. Binawal sa akin ng mga magulang ko yun dahil talagang makakasira ng kalusugan. Nakalagay nga sa pakete ng sigarilyo, smoking is dangerous to your health. Di ba? Yung may paalala niya, kung makikinig lamang tayo ron at susundin natin, mapapabuti tayo. Kaya sabi, hahaba ang buhay. Hindi ka magkakaroon ng cancer-free ka pa, di ba? Kawikaan chapter 12 verse 1, sabi niya, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. So kapag kailangan po pala sa atin, meron tayong teachable heart. Kapag pinagsasabihan ka na tama naman ang sinasabi, pakinggan natin. Diba? But the thing is, mas alam ko, meron tayong sarili, mas alam ko kung anong ginagawa ko. Yung not able for us na makinig pa. And one of the reason kaya ang Holy Spirit ang gusto niya tayo ay magpasako sa Kanya, hinuhubog niya ang ating ugali, ang ating puso, yung puso natin na maging handang laging turuan. In our conclusion, whenever your heart is not right and God will speak to you,
At the same time, you will not listen. Kapag hindi tama ang laman ng puso mo, kahit magsalita ang Diyos sa'yo, hindi ka makikinig. O yung kahit magmensahe sa'yo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga kapatiran o ng ibang tao, hindi ka makikinig. Bakit? Hindi nga tama kasi ang puso mo. Kaya lalo na kapag ang puso mo ay punong-puno ng galit, sama ng loob, hinanakit, may pride ka pa na ayaw mong ibaba. Talagang hindi ka makikinig kahit nangungusap ang Panginoon sa iyo. Alam niyo po, gusto ko lang ikwento sa inyo isang kwento na minsan meron isang tao na hindi mananampalataya, tawagin natin na ateista, at naglalakad ng malapit sa bangin. Sa kanyang paglalakad ay nadulas siya at nahulog sa bangin. Mabuti na lamang merong sanga na nakausli na kinapitan niya. At doon, magdamag siya dahil madilim, magdamag siyang nakakapit sa sanga na nakausli sa bangin. Kapit na kapit siya. At minsan, naalala niya. Sabi niya, may Panginoon ba dyan? Sumigaw siya. Ang Panginoon sumagot, meron. Sabi niya, iligtas mo ako dito. Ang sagot ng Panginoon, sige, bumitaw ka. Alam niyo ba, sabi ng ateista, meron pa bang ibang Panginoon dyan? So the thing is, hanggang sa inabot siya ng umaga. Pagdating niya ng umaga, ganyan na lang palang agwat babagsakan niya. So kung nakinig siya, di po ba? Minsan, sa ating pong buhay, kapag ang laman ng puso natin ay hindi angkop sa kalooban ng Diyos, hindi tayo nakikinig sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung pinapasabi sa atin ng Diyos. Katulad ng taong ito na nahulog na sa bangin, humihingi ng tulong sa Panginoon at dininig siya ng Panginoon, subalit hindi niya pinakinggan dahil hindi tama ang laman ng kanyang puso. Kung sa mga sandaling ito ang ating puso ay iaayon natin sa kalooban ng Diyos, ay mapapabuti po tayo. Because discipline is inviting disciple to see Jesus in their lives. So discipline ang ginagamit upang ang mga disipulo ay kakitaan na ang Panginoong Yesus ay buhay sa kanilang mga buhay. Ano ba ang mga bagay na humahadlang sa buhay upang hindi makapagpatuloy? Alam niyo ba, tayo ay patuloy na naglalakbay sa buhay. Pero pagka minsan sa ating paglalakbay, minsan tayo ay napapatigil, minsan nga nakakalungkot isipin, napapaatras pa. Ano ba ang mga bagay na to na humahadlang sa ating paglalakbay tungo sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y galit? May galit ka pa ba sa puso mo? At sino naman po yung mga kagalit mo? Hinanakit. Meron ka pa rin bang mga hinanakit sa iyong mga puso? Sa iyong puso? Sama ng loob? Pride? Lahat ng mga ito na binanggit ko, resentment, grudges, hatred, pride, anger, lahat ng ito, humahadlang sa ating paglalakbay patungo sa kalooban ng Diyos. Hindi na mababalik ang nakaraan. Yung mga dati nating mga ginawa, mabuti man o masama, hindi na natin may babalik ang nakaraan eh. Pero makagagawa tayo na mas mainam kaysa nakaraan sa araw ngayon upang mapaghandang harapin ang kasalukuyan. Naalala ko yung si Pastor Ross, nung nabubuhay pa, pinuntahan ako sa bahay at sinabi, magsimula tayong muli. Bagay na gusto kong sabihin din sa bawat isa sa atin. Magsimula tayong muli. Taluntonin nating sama-sama ang landas na inihanda ng Diyos sa atin tungo sa Kanyang kaharian.
Maaari ko po ba kayong anyayahan tumayo? At sa ating pagtayo sa mga oras na to, hallelujah. Tayong lahat ay yumuko. Hallelujah. At patuloy natin damahin ang presensya ng Panginoon sa ating piling. Hallelujah. Panginoong Diyos, we come before you today, God, to ask your forgiveness and seek your direction and guidance. We know your word, O God, but we ignore your message and called it submission, O Lord. Panginoon, minsan, mas nauuna namin ang sarili namin kaysa sa kalooban niyo, Panginoon. Minsan, nadudulutan namin ng pighati ang Holy Spirit, nahahadlangan namin ang kanyang mga galaw at kilos, kalooban sa amin, dahil sa mga pagpapatuloy ng pagsunod namin sa mga bagay na gusto namin. Minsan may gusto kami, Panginoon, na hindi naman pala ayon sa iyong kagustuhan. Lord, forgive us. Patawarin mo po kami, Panginoon. Narito kami, Panginoon, sa inyong harapan. Nais naming gibain mo, Panginoon, yung mga bagay na ginawa namin barikada, hadlang sa aming mga puso upang hindi ka namin pakinggan, Lord. Lord, ang puso namin ito, muli, durugin mo, O Diyos. Yung puso namin ito na kami ang gumawa, na nakalikha ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, O Diyos. Panginoon, buong pagpapakumbaba po namin, isinasamo sa iyo, gibain mo po ito, Lord. At muli mong buuin ng ayon sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, tulad ng sinabi ni King David sa Psalms chapter 51, verse 10 to 12, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Restore unto me the joy of your salvation. O God, nandito po kami, nagpapahubog po kami sa inyo. Alisin mo po yung mga bagay na nakikita mo mga hadlang. Umahadlang sa malayang pagdaloy ng Santong Espiritu sa aming mga buhay, Lord. Lord, we allow the Holy Spirit to move freely among us, Lord, and touch our heart, our mind, our soul, O God. Upang sa gayon, bigyan mo kami ng bagong sigla, bagong lakas, na bagay na ipinangako mo sa Isaiah chapter 42, Lord God, nang kami ay magpapanibagong lakas na tulad ng pakpak ng agila na hindi napapagod. Lord, ito po ang buhay namin. Muli po naming isinusuko ito sa iyo, Lord. Masunod ang kalooban mo sa aming mga buhay. Mabigyan ka namin ng karangalan at kaluwalhatian, tuwina. In every words we speak, Lord God. In every words we say, Lord God. Sa bawat galaw ng aming katawan, may these things bring glory to you, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mensahe mo. O Lord, ikaw lamang po, Panginoon, ang nais namin maging pangunahin sa aming mga puso, Lord. Maraming pong salamat. Continue to touch our heart. Continue to guide us always, Lord, by the power of the Holy Spirit that is within us. Maraming pong salamat. Dinadakila ka namin, sinasamba at pinapupurihan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen, Amen. Glory to God.